Good day everyone, this is Ed Farduque from Honda Cars Cainta, and today i-review natin ulit yung Honda CR-V na 2024 model, which is yung 6th generation. Nagpaka-launch lang nito sa atin sa Pilipinas, and yung mga available units pa lang natin is halos lahat ng dealer is yung all-wheel drive, which is yung VX variant. So ito yung itsura niya. So ito yung 5th generation natin, which is yung diesel engine natin, plus ito yung 1.5 engine natin. So yung mga difference yan sa itsura, sobrang layo na, since ito is yung 5th generation, then ito yung 6th generation. Full ano na po siya, full change na siya ng unit, new generation na po. So yung mga nagbago from 5th generation to 6th generation, i-discuss natin today. So ngayon guys, pag-uusapan natin yung dimension ng bago nating Honda CR-V na 6th generation, which is yung 2024 model. So yung haba ng Honda CR-V natin is sa ngayon is 4,691 comparing to the 5th generation, which is 4,623. So mas humaba tong Honda CR-V 2024 model natin. Then kung mapapansin nyo, medyo humaba din tong wheelbase. Para saan ba tong wheelbase? Ito, yung wheelbase kasi, yun yung measure from front wheels natin to rear natin na wheels. So ang kinagandahan kasi, pag malaki ang space ng wheelbase natin is mas malaki yung cabin space ng kotse. So yung wide naman, yung lapad, ang lapad naman ng Honda CR-V natin sa ngayon, yung 2024 model, is 1,866 mm comparing to 5th generation natin na 1,855. So mas lumaki siya. So sa ngayon, yung 6th generation kasi natin, siya yung parang largest na or pinakamalaking CR-V generation magmula 1st generation. And then sa sa tall naman, sa tangkad naman or taas ng Honda CR-V. Sa ngayon, yung 6th generation natin, which is in 2024, is 1,691 mm tall comparing to yung previous natin na 1,668. So 30 mm ang tinangkad niya or tinaas. From the wheelbase po, ito yung pinag-uusapan natin na wheelbase comparison natin. Sa wheelbase natin sa ngayon is 2,727. Yun yung wheelbase, ito yung laki. So yung difference niya from is, yung dati kasi is 2,662. So difference niya ay nasa 8 mm. So medyo lumaki siya or humaba. So i-discuss natin saan napunta yung nilaki niya sa wheelbase. So ngayon guys, pag-usapan natin yung sa engine. Ito, pansinin nyo, isang kamay lang yung gamit ko. So yung isa pang pinagkaibahan, which is yung nag-discuss na natin nung last time, is nagkaroon siya ng ganito, ng hydraulic na dalawa, para mas madali siya kasi mas humaba yung CR-V natin ngayon. Medyo napansin natin siya dito sa hood, dito sa engine bay, mas lumapad siya or lumaki. So sa ngayon, ang Honda CR-V natin, lahat ng variants, like yung na-discuss ko last vlog natin, lahat ng variants natin is gasoline siya, 1.5 engine with turbo.
comparing sa dati natin is itong CRV natin na yan, yung 5th generation. Ito, tapitan ko na para makita po natin. Ito yung last, ito yung previous. Ito yung previous natin, 1.6 diesel siya. 1.6 diesel, turbo din. Naka-turbo din yan. Pero diesel engine. Tapos, ngayon, bakit walang nilabas ngayon na diesel engine yung 2024 model? So ngayon tong diesel natin, okay naman yung performance, wala naman masyadong naging feedback na pangit about sa performance ng diesel natin. Pero tong diesel natin, para malaman nyo lang po, ang horsepower ng diesel natin is 118 horsepower. So ngayon, balik tayo dito sa new generation natin. Sa new generation natin, ang engine niya ngayon is 1.5 liter DI VTEC engine. Hindi po siya iVTEC, sorry kung nasasabi kong iVTEC last time, pero ngayon is DI VTEC engine, turbo po siya, 1.5. So yung question, Sir Edford, bakit 1.5? Baka mamaya is underpower siya. So hindi siya same engine with the dito sa ano natin, sa Honda Civic natin. Yung Honda Civic kasi natin is 1.5 VTEC, walang DI engine, turbo din siya, pero ang horsepower nito is 178 horsepower. So dito ngayon, yung horsepower natin is 188 horsepower, medyo mas malakas siya, 10 horsepower difference niya. So mararamdaman natin yan kasi syempre yung ibang mga buyer or yung bibili or clients, iisipin nila same engine lang pala yan ng HRV and CR ng Civic. So baka mamaya underpower. Pagdating sa horsepower po, sobrang layo niya, 188, or sa mga ibang or sa international vlog po or mga reviews, equivalent to 190 horsepower siya at 6,000 RPM. Tapos yung torque niya is 179 at 1,700 to 5,000 RPM po. Yan yung ano natin. So ang kinagandahan niya is 188 na po yung horsepower niya. So mas malakas compare dito. Ito nga po is hindi sila nabibitin sa 118 horsepower na diesel. What more dito sa gasoline engine natin na 188 na mas responsive, mas maganda yung performance. So ito yung tsura niya. Yung airbox, fuse box, yung battery natin. Bakit po yung iba kasi tinatanong bakit masyadong maliit daw yung battery. Yung battery kasi pang start lang po yan eh. Tsaka pang accessories lang eh. Once na tumakbo yung kotse, alternator na po or ang nagbibigay, nagsusupply ng kuryente. Sa ABS natin, yan po, kitang-kita, very compact. Pero 188 horsepower po yan. Sobrang lakas. So dito, pag-usapan na rin natin yung maintenance. Ang maintenance ng Honda, all Honda po natin na models is 10,000 or every 6 months, whichever comes first. Pero iba po ang usapan pag may mga turbo po. Pag may mga turbo yung engine po natin or naka-turbo with turbo po, meron po tayong sa gauge natin na nag-i-indicate once na umilaw yung turbo doon, kailangan nyo na po magpa-maintenance kahit wala pa kayo sa 10,000 or sa 6 months. So yun, take note po sa lahat sa mga dating may mga turbo na Civic or naka-diesel, kung hindi pa na-explain sa inyo ng mga SE or sales executive nyo, basta umilaw po yung sa turbo natin, kailangan nyo na pong magpapalit kasi ang oil kasi ng engine and yung lubricant ng mismo turbo, iisa lang kasi yan eh. So pag once na ma-detect ng sensor ng turbo na yung lapot or yung dami medyo kumulang na, kailangan na po natin palitan or ipa-maintain. So then yung maintenance, sa maintenance yun nga, every 10,000 or every 6 months. Tapos yung warranty naman is, yung warranty ng buong kotse is 100,000 kilometers or 3 years, whichever comes first. And then sa battery naman po is 1 year po. Then yung libre lang po na maintenance natin is first 1,000 natin or first month. So yan po yung details ng sa engine natin.
So pag-usapan na rin natin yung sa safety. Sa safety may mga crumple zone yan. Mapansin niyo po may mga fold dyan. Yung mga crumple zone. Even dito sa ano. Para saan po yung crumple zone? Ang crumple zone po, yun po yung nagpapaminimize ng impact or force na mararamdaman ng mga passengers natin. So yun guys, sa mga nagtatanong about sa presyo ng new Honda CR-V 2024 natin, ito po yung mga presyo natin. Ayan. So, for the V Turbo CVT, ito yung entry natin. Gasoline po siya, 1.5 engine with turbo. Yung price po niya is 2,100,000. Then, for the VX, which is ito, yung all-wheel drive natin, yung price po niya is 2,280,000. Then, for the hybrid, which is in 2.0 RS, EHEV, ECVT is 2,590,000. Yan po yung mga price ng Honda CR-V natin. Sa ngayon, itong kulay naman po is yung kulay ng Honda CR-V na naka-display sa atin ngayon is yung Canyon River Blue Metallic. Tapos may Ignite Red tayo katulad sa mga Honda City. Tapos meron din po tayong Meteoroid Gray. Medyo familiar na po tayo doon. Platinum White Pearl, which is more or less may ano po yun, additional 20,000 po. Then Lunar Silver Metallic, yun po. Bali 5 po yung available na kulay. So yun guys, mag-start tayo ngayon sa exterior difference niya from sa 5th generation. So isang sulyap pa dun sa 5th generation para medyo mas familiar tayo or makita po agad natin yung difference niya. So yan yung itsura ng 5th generation. Yung mags, yung sa side. Ayan. So i-compare natin siya dito sa 6th generation. From front po na features natin. So yan, meron siyang Honda Sensing pa rin. Yan, Honda Sensing. About Honda Sensing, regarding sa Honda Sensing, sinabi po ng Honda Philippines or sa international na rin na nagkaroon ng improvement dito sa Honda Sensing natin. So yung Honda Sensing, mas pinalawak niya yung coverage niya or yung sa sense niya, sa mismong sensor niya, mas pinalapad niya po. So yun yung isang naging bago dito sa Honda CR-V natin. Then, pagdating po dito sa exterior, yun nga, nakita po natin yung difference niya from the dimension. Mas sumaba po itong CR-V natin. So, pagdating dito sa hood, medyo mas sumaba po. Ayan, humaba yung itsura niya. Yung hood niya, mas sumaba po. And then, yung itsura naman po niya or yung design niya from front, sumunod na po siya sa trend ng Honda HR-V. Kaya medyo hawig na po siya kay HR-V. And then mapapansin nyo po, wala po siyang gaanong chrome. Wala pong mga chrome. Piano black po yung grills. Yung dati po is chrome. And then sa headlight po natin, full ano po, LED. So DRL at the same time, yan din po yung sa signal light po natin. Pagka hindi po tayo naka-signal light, naka-white lang po siya. Pag nag-signal light tayo, mag-yellow po yung ilaw na yan. And then ito, yung sa headlight po natin is LED na rin siya. Then for the grills natin, ganun pa rin po, honeycomb for RS and VX. And then naka-piano black po. May itsura. Tapos mapapansin nyo po may mga camera po siya dyan. Kasi may 360 may 360 na po tong Honda CR-V natin ngayon. So pag nag-reverse tayo, makikita po natin yung paligid ng mismong unit natin. So pagdating dito, yung mga character line, ayan, sobrang dami na nagbago. So ito yung LED, yung fog lights natin LED, same din po siya nung sa previous natin, pero yung LED kasi dati pahaba eh. Ngayon ito, medyo yung trend ng mga fog lights ng Honda City natin, Honda
Civic, Honda HR-V, ganyan na po. So katulad po nun. Ayan. Pero yung sa ano po natin, sa dati po natin, pahaba po siya. So ito, umikli siya. Or bilog lang siya. Then sobrang ganda kasi very sharp yung itsura niya. Sabi nga dati ng mga 90s na itsura daw ng kotse, parang sharp. Para siyang sharp yung itsura, pababa. Tapos very sharp dito. May edge siya. Para may kanto siya, straight lang diyan. Tapos ito, ang dami niyang mga line. Ayan. Sobrang ganda kasi pag may mga lines. So hindi siya mukhang plain. Kasi pansinin niyo po, may mga ibang kotse na plain lang. Ito, may mga character line po siya. May mga details. Tapos sa lower grills po natin, matte finish po. Tapos yung parang chin niya, matte finish siya. Yan po yung difference niya from the RS. Pagdating po sa RS, yung mga matte finish po na yan, body color na po siya. So lipat naman po tayo dito sa side ng Honda CR-V. So una niyo pong mapapansin itong yellow na to, itong reflector rays na to. So yan, nagkakaroon po kasi ng mga standards yung ibang bansa, like yung America, for the safety. Yan po yung mga nagbabago sa kanila. Or kung medyo nagbibuild po kayo ng mga old Honda models, Honda or ibang brand na Japanese, meron po tinatawag na USDM po. Yung mga USDM may mga ganyan, may mga yellow, kundi dito sa headlight may mga yellow. Yun po yung mga difference siya. So ito, sumasabay na po tayo sa trend ng mga safety features ng mga ibang bansa. Then yan po yung nagbago. Ayan. And then dito sa may mugs, pareho lang po, 18 inches, pero madami akong nare-receive na comment, na minsan suggestion, na bakit daw ganito yung rim natin, bakit very simple lang, parang pang entry level lang, ganun po. Tas pagdating po kasi from 5th generation, two-tone po kasi yung 5th generation eh. Ito is, yan nga, plain lang. So, ang mahal-mahal daw ng CR-V, tas bad ganito daw yung mugs. Ito po kasi may mga may mga variant tayo na parang katulad yan, may RS. Yung RS kasi natin parang more yung target natin is yung mga gusto ng sporty look. So may mga clients naman po tayo na ayaw ng ganun black. Gusto nila very simple lang, clean look lang, clean design lang. Doon po pumapasok to. At the same time, sobrang dali lang po magpapalit. May room for improvement po kasi yung mga ganyan. So more or less, tingnan natin sa susunod na facelift or pag di natin alam, or more or less dadating din po yung time magkakaroon ng ng pagbabago. So magkakaroon ng two-tone yan. For sure po yan. So sa ngayon yan yung comment. Then yan, yung brakes natin is ventilated disc brake, 17 inches sa front. Tapos sa back po natin is ayan po, disc brake in drum. Yan po, may drum brake, tapos disc brake 17 inches din, solid disc brake in drum po. Yung drum brake more or less pang lang po yan, pang handbrake lang po. So yan, sa side po mapapansin natin yan, humaba po talaga tong huso kasi sobrang ganda po. Yung market din po siguro ng US, market din ng Europe, halos ganyan po kasi mga European, mga American car, sumasabay na po yung trend ng Honda. So yan, medyo mahaba po, ang ganda. Tsaka yan po, plus na rin yan for the safety syempre, diba? Sa safety syempre, once na wag naman sana sa collision, medyo malayo pa yung passenger. Ayan po, sobrang layo pa. Tapos mapapansin nyo yung mga character line, yan, ito. Yan yung parang kilala, yung CR-V pagdating niya, yan, ito. Yan, yung chrome na yan sa bintana. Roof rail natin, yan. Para siyang para po siyang alloy, para siyang metallic, parang silver. Dati kasi silver na hindi metallic parang yung kung anong body color. Ito po kasi para siyang bakal talaga, parang alanganin na chrome. Ayan. Tapos shark fin antenna.
Tapos ito pong VX is wala pong sunroof pa. Then, yan, yung itsura ng ano natin, kasi dyan siya kilala yung CR-V. Itong korteng yan eh. Parang letters yan eh. Yan. Tapos yung linya, yan para may mga linya pa rin. For aerodynamic, plus character line, additional yung sa itsura. Yan. Sa side mirror naman po, integrated pa rin. Side turn lamp. Tapos ayan po, mapapansin nyo may camera pa rin, may camera ulit dito sa ilalim for 360 reverse cam po. Then pagdating po dito sa door ano po natin, shell natin, sa lower door shell po natin may mga mat, yan ganyan. So yan, pagdating sa RS, body color po yan. Tapos yung susi, syempre susi, and yung system po natin sa doors po, smart entry pa rin siya. Ito po yung itsura ng susi. May ano po tayo, remote po tayo for the lock, unlock, tapos for remote engine start, and yung sa rear po natin or power tailgate po natin. So ito, yung mga way ilalak, dito po sa may 3 lines na yan, pipindutin po natin to unlock and unlock po. Plus, pwede nyo rin pong lagay lang dito yung kamay nyo, then mag-unlock na po siya. Ayan. Tapos, isa pong maganda, kasi diba, naka-leather po kasi yung interior natin, and yung weather kasi natin dito sa Pilipinas, masyadong mainit. Pag mainit, maaraw, talagang mainit. So, hindi po maiiwasan na nagpa-park po tayo sa labas ng or yung mga open area. So ngayon syempre pag pumasok ka kaagad sa kotse, yung remote engine start, nakakatulong siya to cool down yung mismong temperature ng cabin natin. So plus meron pa po tayong katulad nito, pwede nating i-open yung window using the remote. So while ginagamit po natin yung remote engine start, pwede po nating ibaba yung windows natin. Yan. To open, kailangan nyo lang pong i-hold yung unlock key. Yan, naka-open na po siya. So naka-remote engine start na siya, tapos lumalabas na yung init, sumisingaw na, mas mabilis pong mapalamig yung cabin. And then, to close naman po, ito lang po yung lock button. Tapos, i-hold nyo lang po. And then, tataas na yung window natin. So yan, ang purpose niyan is para kunwari nandito pa ako sa loob nasa loob ka pa ng mall or ng isang establishment, nasa labas yung kotse mo, remote engine start nyo. Ang remote start engine po is ganito po yung paggamit. Kailangan nyo lang pong i-hold yung i-press yung lock, and then i-hold yung circle na button, tapos mag-i-start na po siya. Para saan po yun? Mag-i-start po yung engine natin, and then magbubukas po yung aircon natin, yung vents natin para i-cool down. Yun po yung sinasabi ko. If ever na nasa labas yung kotse nyo, nasa open area po, tapos nasa loob kayo ng establishment, pwede nyo siyang i-start kahit wala kayo sa loob ng kotse. I-start nyo, tapos ilang minutes, tapos pwede na po siya mamatay. Safe po siyang gamitin. Bakit ka mo? Kasi kunwari, yun nga, naka-start siya, diba? Paano kung i-drive ng ibang tao? Once na ililipat nyo from the park yung pinaka-shift knob natin kahit saan, basta i-attempt nyo lang na i-usog or ilipat sa ibang mode, mamamatay na po yung engine nyo. Plus 2 times lang po pwede siyang gamitin. After nyong mag-attempt ng 2 remote engine start, kailangan nyo na po siyang next, yung pangatlong try is kailangan nyo pumasok sa kotse and i-start, kasi hindi po siya unlimited yung paggamit, twice lang po siya. And then isa pa po nating i-discuss regarding sa Honda CR-V natin na bago. Itong generation na to and itong model na to, yung pinakaunang merong Honda Connect Ready. So para saan po ang Honda Connect Ready? Ang Honda Connect Ready po, isang app siya sa cellphone na nakakonect sa Honda CR-V. Pwede po kayo doon mag-unlock, mag-lock ng kotse. May callback siya. Para saan po yung callback? Yung callback, pag pinindot nyo po yung callback na yon,
Pag nasa parking po tayo at nakalimutan nyo kung saan po yung pinaka position ng kotse or location ng kotse, iilaw siya, magbiblink siya. So parang, hoy boss, nandito ako. Parang ganun. Or kung meron tayong nakapark, hindi mo alam, hindi nyo kabisado yung plate number nyo, and madaming nakapark na ganitong kulay, ganitong variant, para dun po siya. And yung other ano po niya is may GPS po yun, nalolocate po natin yung kotse kung nasaan siya. Pangapat, dun po, may reminder din po dun, makikita natin yung kung may gas pa tayo or kung wala na, and then kung kailan yung maintenance natin. May days po kasi dun, may 180 days which is equivalent to 6 months. Tapos 10,000 kilometers, nagbabawas yun every day na ginagamit yung kotse. So yung Honda Connect na yun is sobrang very useful siya sa mga owners kasi nire-remind niya kayo for the maintenance, status ng kotse. Pag may nag full force po doon, magkakaroon ng notification or parang alarm yung cellphone nyo na may nag full force po sa kotse ninyo. Pwede kayong mag-remote engine start kahit hindi nyo nakukunin tong kasi madalas hawak po natin cellphone eh. So yun, kahit wala kang hawak na remote, pwede nyong gamitin yung cellphone nyo. Tapos merong isang primary lang doon na parang siya yung primary user na cellphone. Tapos one at the time lang yung gumagamit. So hindi pwedeng madaming cellphone ang may gamit nun. So pag kunyari gamit ko ngayon, hindi po siya pwedeng gamitin ng ibang naka-register na cellphone. Plus, hindi po allowed ang mga tawag dito, mga ahente na yung mismong phone namin is pang demo po namin sa mga brand new. So once na kunin nyo po itong kotse na to, ang cellphone nyo lang po yung install sa Honda Connect. Then meron po siyang kailangan mag-renew. For 3 years is free po yung paggamit ng Honda Connect. Then after nun is 2,500 po yung pag-avail ng mismong service po. So next po, dito tayo sa rear part. So mamaya na tayo dun sa loob. Sa rear part naman po, ito yung mga nagbago. Ito sa taillight natin. Sa taillight natin, kasi trademark niya na to eh. Yung itsura na yan. Kumbaga yung chrome na yan, trademark niya na yan. Hindi siya inalis. Kumbaga makita siya ng mga Honda user na, oy, CRV, makita mo pa lang to. Ay, CRV na yan, alam mo na yan. Kasi trademark siya na CRV. Ganito rin dito sa taillight. Trademark niyan. Pagdating sa mga generation, nagbabago din po siya paunti-unti. Tapos hindi nga iniiwan or nagbabago na totally fully parang walang itsura ng model natin. So ngayon, may trademark kasi yan. So katulad niyan, ito yung trademark niya. Sa 5th generation ganito rin yung itsura. Pero ito kasi LED, nakalinya yan ganito. Pati dito. So ngayon kasi, pansinin nyo sa itsura sa harap tsaka sa likod. Yung trend kasi ng design ng mga kotse, ganyan na po sa ngayon. Tapos very futuristic na po siya tingnan. Try natin kung iilaw siya. Ayan, yun ang itsura niya. Taillight. Then ito yung spoiler. Spoiler natin for the all-wheel drive is naka matte finish po siya. Pagdating po sa RS, ano po yan, body color po. Tapos power tailgate pa rin po. May remote dito and meron din doon button. Tapos with walk away po siya, closing walk away. So for example, yun po yung wala dito sa may 5th generation, yung walk away po. So yan, buksan natin ang power tailgate. Ayan. Tapos ngayon, pipindutin nyo lang po yan. Ito. Tapos pag nag-green, ibig sabihin go na. Pag lumayo ka within 3 feet po, bababa na to. So yan. Lumayo ako, wala akong pipindutin. Yan po yung walk away close ng Honda CR-V. Bago po yan. Tapos for the RS po or yung top of the line natin na hybrid,
Meron po talaga siyang hands-free na assist. Isa-swipe mo lang yung paa mo dito sa ilalim, tapos bubukas at sara na rin siya. And then, dito yung mga badge. Yan, CR-V, all-wheel drive. Itong unit po natin si all-wheel drive, 4x4 po siya. Yan. Tapos VTEC Turbo. Tapos may mga sonar, ano po siya, backup sensor, 4i po. Yan. Kasi yan, itsura po na yan, yung mga mat na yan, ganun din po siya. So pagdating po sa RS, yung kulay po, body color siya. Not sure lang po ako dito sa parang yung design ng diffuser kung ganun din siya or stay lang siya na matte black. So wala pa po kasi kaming dumadating na hybrid. More or less po baka mga 3rd week to 4th week po. Tapos yung mga tailpipe finisher, dalawa po. Pag mga turbo po, naka-turbo yung kotse, dalawa na po yung pinaka-exhaust niya. So pag-usapan po natin dito sa likod ng HRV, yung loob po, yung trunk space po natin. So buksan po muna natin. And then ito po pala, yung pag all-wheel drive po is 208mm yung ground clearance niya against sa V and RS po is 198. Mas mataas po yung all-wheel drive natin. Then pagdating po dito sa likod, yan po, yung space. May 3rd row po siya. Sa hybrid po natin is 5-seater lang po. Ito po is 7-seater. May LED. And meron po tayong power outlet sa mga mahilig sa mag-camping. Yan, okay yan. Tapos may tonneau cover po siya. Tonneau cover like sa BRV, pero nag-start talaga yan sa 5th generation ng ganitong tonneau cover. Hindi pa rin siya nawala. So ito, para siyang may secret pocket. Yan. So kunwari ito, may mga mahalaga po kayong gamit like laptop or pwede nating ilagay dito. So pagka medyo may masasamang loob na sumisilip sa kotse natin, hindi siya nakikita or hindi siya nakaka-attract na may laman yung natin, itong trunk natin. So pagdating dito sa natin sa likod ng 3rd row seat, yung pinaka ito po space niya or capacity niya is 150 liters. Kasama yan pag binaba niyo po itong tonneau cover. Tapos 581 liters pag naka-fold tong 2nd row natin. Ay 3rd row natin, sorry. Yung 3rd row natin is 50-50. 50-50 split po siya. Tapos pagdating sa 2nd row is 60-40. Ayan. Tapos, yan, pagdating dito sa likod, pag-usapan na rin natin, may mga 3rd row po siyang vent. And then, may mga cup holder. Wala lang po siyang charger dito sa mga gilid. Kasi, isa pang maganda kasi sa BRV, meron siya dito, sana nilagyan nila ng charger. Tapos USB na rin para sasaksak mo na ng USB type ng charger mo. Ayan. Tapos pero if ever naman na kailangan ng charger, ito naman meron naman pa rin siya. Ayan. So yan, fold natin to. So check na rin natin dito sa likod. Ayan, may spare tire siya. And then yung set of tools nandito na rin. Wala siya sa labas ng mismong kotse. Yung iba kasi diba nasa labas siya ng kotse, nasa ilalim. Ito palang CR-V natin is siya, medium size siya ng SUV. Yan. So guys, check naman natin yung loob. So dito muna tayo sa driver side. Sa mga nagtatanong about sa ambient light, wala po siyang ambient light. So yan, pero may wood panel po siya, naka wood panel. Yan. Naka wood panel pa rin siya. Mas naging dark po yung niya, parang walnut kung di ako nagkamali yung tsura. Yan. Tapos naka piano black pa rin po yung sidings. Leather po dito pagdating sa armrest. Tapos yan po yung mga switch, may mga silver. Very premium po yung tsura niya.
Power retractable po yung side mirror natin. Yung sa adjustment, power din po, left and right, up and down yan po. Tapos central lock and yung window po. Tapos may isa pong nadagdag dito is ito. Karoon siya ng 1, 2, 3 para saan po yan. Yan po yung memory seat natin. So pwede po kayong, yung dalawang tao pwede mag-set ng upuan. Ayan. Tapos dito po is power na po siya. Power adjust na, 8-way. Tapos meron po siyang lumbar. Ayan. Dito, nag-a-adjust siya. Yung book nito. Para very personalized po yung pag-upo nyo. Pagdating sa design, almost same. Same lang po siya ng Honda CR-V 2023 natin. Yan po yung leather. Tsaka itsura. Ayan, same lang po. Ceiling, gray. Ayan. Pasok tayo sa loob. Isa pa pong nagbago sa CR-V natin na new generation, 6th generation natin. Itong sa loob, sobrang laki po ng pinagbago niya. So ito po yung sa steering natin is naka leather po siya. Tapos nawala na po yung mga button. Dati may mga button po siya dito eh. Ngayon nawala na po. Ito naka shift knob na po siya. So may mga ibang client dati na mas prefer pa rin nila yung ganito. Ayan. Tapos 10 inches po yung gauge natin. Buksan natin. Digital po siya. Gumalaw yung natin kasi baka may nagset na ng upo. Ayan. So kamukha siya ng Honda Civic. Very sporty po. Tapos may seat reminder tayo. Yan. Nakaupo ako dito sa unahan. Naka-red po. Ibig sabihin may nakaupo. Tapos yan po kasi magpupula yan once na yung kuwari may nakaupo na dito sa passenger side and sa hanggang likod. Naka na po yan. So yan yung itsura ng pinaka-gauge pan natin. Ayan. Tapos side airbag for safety. Start na rin po natin dito muna sa taas. So may conversational mirror. Para saan po siya? Ito kasi yung pag may kausap ka sa likod, nakikita nyo siya, naka wide angle po siya. Wala siyang blind spot, makikita nyo hanggang sa likod, itong nasa kanan, itong nasa likod nyo, nakikita nyo. Minsan ko yan pag nagdadrive ako, tapos naka car seat yung ko, nandito sa side ko ng driver side, hindi mo normally nakikita, kaya dito mo lang lagi siya nalalagay. Dito ngayon, kung dalawa yung anak nyo, or kung may kausap kayo, nakikita nyo siya up to dito sa may likod ng driver side. Tapos at the same time, pwede siya nalagyanan ng salamin. Ayan. Tapos map light natin sa LED, check, ayos naman, walang problema. Sa rear view natin is auto dim po siya. Minsan shoutout sa mga mahihilig na mga SUV, tapos naka LED, tapos naka high beam, lagi nakakasilaw. Walang problema yan sa CR-V kasi nag-auto dim yan. So kasi sa mga kotse na mga walang auto dim, meron siya ditong parang clip, di ba? Pag binaba nyo yan, yun, nagdi-dim siya. Hindi lang siya automatic. Yung iba kasi hindi alam ko anong purpose nun eh. Parang kala nila ina-adjust lang. Pero yun, may adjustment kasi yan. Pag binaba mo, bababa siya, makikita mo pa rin yung rear mo, tapos magdidim lang yung liwanag. Ito, kinagandahan yan. Automatically, pagka naka-detect yan ng malakas na ilaw, magdidim siya. So, less distraction, less nadidistract kasi yung mga driver pagka mga ganun eh. So, yan, less distraction and syempre, for safety na rin siya. Tapos dito sa natin, sa kinagandaan dito, 9 inches siya. Tapos very responsive siya, yan po. Pag yung dati kasi parang medyo mabagal. Ayan. Ito sobrang bilis. Sobrang bilis mong maganap. Back, home. Tapos yan, yung natin, ang audio natin is
nakaano na rin to, wireless Apple and Android Auto. So naka CarPlay, pwede po natin mirroring yung mismo sa cellphone. Navigation, Bluetooth, trip computer, smart connect, nandiyan na lahat. USB, FM, all apps, yan, nandito lahat. So yun, nakakatuwa kasi sobrang bilis Ayan diba? Sobrang bilis. Sobrang taas na siguro ng processor nitong natin, itong Android natin. And then dito naman sa steering, yun nga, naka leather, sobrang sarap hawakan pag naka leather po. Tapos Bluetooth hands-free, tapos audio controllers. Sa right side naman is yung Honda Sensing natin. So ganun pa rin yung Honda Sensing natin, yung mga switch, nandito pa rin, yung mga adaptive cruise control. Yun nga, diba, mas pina-wide niya kasi yung sa natin. Kunyari ito, kung sa Honda Sensing kasi dati, yung nasa harap lang talaga natin, yung itong lane lang na to, yung nakikita niya. Sa ngayon, yun yung in-improve nila. Left and right, mas pinalawak niya, parang 3 lane na yung coverage ng Honda Sensing. Yan ang sinasabi and diniscuss during the launching ng mismong Honda CR-V natin. Then yan, yung sa Honda Sensing, lalagay ko na lang dito lahat ng mga natin, mga features. Additional safety po siya, hindi siya parang autopilot ng kotse. Yun po kasi yung katulad sa adaptive cruise control, kasi diba nagpepreno po siya mag-isa, tapos mag-set ka lang, dito ka mag-set ng speed, tapos preno siya mag-isa, collision, and then yung mga lane correction, additional safety feature po siya. So dapat po hindi po tayo doon naasa, yung focus pa rin natin sa pagdadrive is sa inyo pa rin po nakasalalay as driver po. And then ito po, check po natin yung sa headlight, pwede po nating iset yung height dito. Switch ng power tailgate, vehicle stability, assist switch. Ito po yung itsura, naka-honeycomb po yung pinaka vent natin, pati po dito. So saan po natin nakikita yan? Sa Honda Civic. Yan, ganyan po itsura niya. Tapos wood panel, ayan. Tapos piano block, wood panel, tapos matte block yung pinaka-honeycomb. Sa hazard switch, dial po lahat yung sa natin, sa aircon natin. Ayan. So napakaganda. Tingnan niyo po yung pinaka-knob. So very detailed, sobrang premium yung mga materials. Push start engine, ignition po tayo. So yan, camera, yan po yung 360. Ayan. So back camera natin is 360, yung pinaka natin na camera. So kaya po meron po siya camera sa front, sa side, tas gamit po itong sa back natin, and itong lane watch natin. Ayan. Tapos dito sa kabila is yung lane watch, meron pa rin siya kasi yun yung blind spot ng ayan po, yun sa may right side natin, yan yung blind spot ng driver natin. Kasi dito po kasi kita mo yan pag gumalaw kayo dito sa kanan natin, medyo limited yung sight natin. So yung nakikita natin, yun po yung sa lane watch natin. Tapos auto high beam, auto low beam, kasi syempre meron siyang Honda Sensing. Tapos may auto headlight tayo. So yun, mag-isa siyang nagpapatay or namamatay, nagbubukas yung pinaka headlights natin kapag dumilim or medyo lumilim, nakadaan ka sa tunnel, nagbubukas mag-isa yung headlights po. Yan. Tapos dito, wireless charger. Ayan, sa mga yayamanin dyan, yung cellphone, may mga features na ganun. So yun, pasok sa inyo to. USB type, yung natin, mga charger natin. Meron pa rin tayong 12 volts. Bakit kaya may mga ganito pa rin? Kasi minsan may mga accessories na kailangan na ganito. Like yung mga iba, mga may hilig mag-yosi, so para may cigarette lighter pa rin siya dito. Ayan. Tapos econ mode, meron pa rin. Tapos power handbrake pa rin siya, and brake hold. Tapos yung mga modes, park, reverse, neutral, drive, and yung sport mode. Yan. Tapos ito pala,
Sorry, naka paddle shifter siya. Pagdating sa RS po wala siya. Kasi hybrid yun. So wala siyang paddle shifter. So i-discuss na lang natin yung mga difference niya from the RS. Kasi ibang iba talaga siya sa RS. Tapos, syempre, hindi mawawala yung cup holder. Yung mga mahilig magkape, mag-drive-thru. Ayan. Tapos talagyan na ng coins dito. Bakit hindi na dito? Kasi yung cellphone natin dito, wireless, magagasgasan lang ng iPhone nyo dyan. So, dito yung mga, natin, coins. Plus, syempre, ito, may lalagyan na pa dito mga car ticket, ganyan, cards. Ayan. Ito, napakalalim nung, natin, very spacious yung, natin, yan. Yung pinaka-armrest. Ayan. Tapos, na-adjust, syempre. Na-adjust ba? Check natin. Ayun, yun lang yung kinagandaan nung yung sa 5th gen na-adjust. Ito hindi siya na-adjust. Pero syempre, pa rin naman covered pa rin naman yung parang kang piloto dito. Pero maganda syempre kung gusto nilang personalize. Maganda na-adjust to. Tapos itong dahan-dahan lang. Ilaw, may ilaw siya. Hindi lang siya kita sa video, pero may ilaw siya. Glove box. Check. Tapos, yung pinaka-door handles natin. Naka-metallic. Sobrang ganda. Yan, ganito. Ang ganda. Sobrang ganda ng mga details, diba? Yan. So, lipat naman tayo dun sa likod. So, yan. Check naman natin yung likod or yung second row ng Honda CR-V 2024. Sa itsura kasi, hindi siya nagbago. Same lang. Yan dito sa upuan. Armrest with cup holder. Kasi ito yung nagbago dito sa upuan. Sa itsura wala ha. Pero sa ito yung adjustment. Ito yung lever niya nandito na. Yan. Atras subante. Tapos mamaya na nga pa-surprise na natin yun. Check muna natin dito. So yun, ang ganda kasi dati dito yung vent sa gitna. So ngayon nasa gilid na. So yan, dito yung adjustment 1, 2, 3. Tapos ito yung mga vents. Yan, sobrang linis, tignan diba? Linis. Tapos ito pa napaka wow. One touch lang. Touch lang. Parang di may disco light ka na, diba? Sobrang ganda. Hindi lang isa kasi syempre kunwari ako, may binabasa akong libro. Diretso yan dito sa lap mo or may ginagawa ka. Tapos dito sa kabila may sarili din siya. O kung kumakain ka o may ilaw ka dito. Diba? Hindi katulad dito sa paano kung katabi mo ayaw na may ilaw. So may options yan. Tas sobre, diba? Natutuwa talaga ako. Then yan, may mga hanger holder. Yan, tas mga grab, natin. Sa mga medyo may edad na hirap na sumakay yan, nakakatulong sa kanila yan. Tapos yung natin, may speaker pala natin 1, 2, 3, 4, may tweeters 4, tapos 4 na main natin, main na speakers. Tapos sidings ganun din, halos din, pareho lang din sa mga sa unahan natin, naka leather, tapos wood panel, tapos yung parang metallic na natin na itsura nung grip natin. Tapos syempre yung vent, para hindi na mag-away-away kung naiinitan yung nasa likod o pwede na nasaloyin yung lahat. Kasi ito from front nararamdaman na yun dito sa second row plus meron ka na ring vent na ganito, may sarili kang vent. So yan, dito yung adjustment. Yan. Then charger, wala nang mag-aaway sa charger. May mga tayo dito, charger tayo, saksakan ng charger. So check natin ito, isang natin kung bakit din humaba. Kasi ito actually ito sobrang haba, sobrang sobrang hindi pa talaga ako naka-adjust dito na medyo pwede pang ilapit yung adjustment nitong sa driver side. Pero tingnan niyo yung room natin, leg room natin, halos alanganin sa isang tangkal, pero sobrang laki na yan.
Ayan. Ito yung itsura ko. Sandal na ako. Ayan. Ang ganda, sobrang komportable na nung upo ko. So, yun. Isa na yan. Kasi pag maganda yung wheelbase ng isang kotse, maganda rin yung legroom. Plus, ito. Pagdating sa second row, third row, gusto mong pupunta sa third row, ito yung pinaka-lever niya. Ito, pwede mong i-fold ganyan. Sorry panin ko lang muna. Ayan. Fu-fold ko ng ganyan. Pwede pa rin siyang i-fold para at least from trunk natin, papunta dito sa second row, flat pa rin siya. Pero wala na siya dito, wala na siyang natatumble or na-fold yung second row. Ganito na itsura niya. Ito yung lever. Atak. Ayan, ganyan na. Ganyan na siya sa pagpasok. Tapos, meron siya ditong pang-grip ito sa gilid. So, yung mga nahihirapan umakyat, so dito ka hahawak. Yan. Okay. Tapos 50-50. Buksan na nga natin to. Okay. Ito. Kasi mid-size siya, di ba? So, ang ano natin dyan, ayusin ko lang yung mic natin. So, mid-size siya. Sa mid-size kasi, syempre, medyo maliit. Medyo, ito lang yung ano ko. Pagpasok ko, ang height ko is nasa 5'10 ako. So, ganito yung problema. Nauuntog ako dito sa likod. Sa mga 5'10. Pero normally kasi, dito sa likod kasi, yung mga bata. So, bata, and then, check na rin natin dito. Yung leg room niya, dito, kasi di ba medyo maluwag dun sa unahan, medyo maluwag dito sa second row. Pagdating dito sa third row kasi, ayan medyo maliit lang, kasi hindi pa naka-adjust na maganda dun sa una natin. So, pwede pa siyang i-adjust. Kasi, ito, full grown adult, kasya naman siya dito. So, isa-set lang. Pero ito lang kasi, yung headroom, medyo ayan. Ayan. Makikita nyo pa yung hairstyle ko. Ayan, sobrang konting-konti lang. So, kung maayos ako ng upo, wala na talaga. Kung i-straight ko. So, ano po yung mga nakasakay dito? Yan yung mga kasambahay natin, madalas. Diba? Nandito sa may likod ng upuan. Kung puno talaga. Pero normally, yung mga clients naman natin or mga user ng CRV, hindi naman talaga sila, pag emergency lang yung 7-seater. Pero pang bata, goods siya. Pang bata. Tapos safe to kasi mga 13 airbag, so wala kayong iisipin na paano pag magkaroon ng collision. Wala. Very safe. May sariling seatbelt to. So good job sa Honda natin. Tapos yan, yung mga may cup holder. Tapos charger nandun. Tapos ito yung grip. Yan, sasabi ko. Yan. So pagdating dito sa likod, yan, yung vent, wala, no problem na sa vent. Yung headroom lang, kung yung sasakay dito sa likod is medyo kasing tangkad ko ng mga 5'10", 5'11", 6 footer, wala na. Wala talagang headroom kasi ito dapat medyo medyo pang tamad na, pang supa na, na upo. So yan, tapos, wait, ayusin ko lang yung mic ulit natin. So yun, dito, yun yung kinagandahan. Ayan. Tapos tutulak mo lang. Ayan, tutulak mo lang. Anong kinagandahan nun from 5th gen? Yung 5th gen kasi medyo mas mabigat. Mabigat kasi upuan niya. Mabigat ang upuan ng natin. 5th gen. Labas lang po. Medyo mabigat kasi pag ibabalik mo na. Ito, ayan, sobrang gaan lang. Bababa mo lang ganun. Tapos ito, lever, tulak mo lang. Shoot. Ayusin natin kabila. Ito guys, may lane watch pa rin.
lane watch. Tas yun, sobrang gaano. Check nyo. Yun, dalo kayo sa Honda, pwede nyo ma-check yung mismo actual unit. Isang kinagandahan, overall pagdating sa design, okay, 10 out of 10, sobrang ganda. Ang isang isang siguro kahit kayo mapapansin nyo, yung isa nyo lang mapapansin, yung mugs, bakit ganito, diba? Yun yung mga dapat parang i-improve pa ni Honda. Yan. Pagdating sa front design, okay naman. Wala naman tayong masabi na parang bad comment. Maganda naman itsura niya. Ito lang talaga pagdating sa exterior, yung mugs, yun yung madalas na-comment sa atin or nasasabi ng syempre, minsan yun yung first impression mugs, ang ganda ng mugs. Minsan nga nako-close yung deal dahil sa mugs So yun, sana. Pero mas okay sa akin yung spoke nito kasi yung 5th generation, para siyang floral. Ito, yung mga nagbi-build nung dati, yung mga nagbi-build ng mga RD1, yung mga first generation high sa mga nag-JDM dyan. Ganito gusto namin. Ayaw namin na may kulay-kulay. Clean look lang. So yan, check natin dito. Yung sinasabi ko sa iba din sa second row. Habang nandito pa. Yan, nawala yung mga chrome. Yan, nawala yung chrome. Ito, may mga chrome pa dyan. Diba? Ito sa 2 million na to, hindi pa naka-power seats. Yung naka-power seats pa. Tapos medyo na lessen lang yung mga ito sa 5th generation po. Tapos nawala to. Yan. Ito. Pero mas type po yung itsura nun. Yung sa may ngayon, yung bago. Ito lang sayang hindi na-adjust. Yun, na-adjust to, diba? Ngayon, hindi na. Pagdating dito sa may second row, kasi dito, ayan, una ito, hatakin mo, pull mo to. Yan. Then, magpupull ka ulit dito. Ayan. Ang daming procedure. Tapos, medyo, kailangan mo talaga ng force para ma-fold siya. Then, medyo maliit. Yun, mas maluwag. Sa pagbalik kasi may spring siya yun ang medyo challenging. Yan. Medyo sa mga kung yung sumasakay yung mga bata sa likod, hindi nila kayang yan. So yun lang, pero good job naman sa Honda. Maganda naman tong generation na to. Sa likod wala naman tayong problema, sobrang ganda pa rin. So yun, overall madalas ko or nakikita ko mga comments sa mga friends, sa mga viewers natin, bakit ganyan yung mugs and yung presyo. Magaganito na lang ako or ganyan na lang. Hindi po kasi ang Honda CR-V kasi may mga user talaga from the first generation until now, parang very loyal sila sa Honda CR-V. Tsaka yun, resale value ng Honda is napakaganda. Ang gandang i-project, ang ganda ng makina. Pagdating sa quality, no question. Pagdating sa maintenance, okay siya kasi makakasave kayo ng time and money. Yun yung kinagandahan sa Tapos, saan napunta yung presyo niya? Bakit sobrang taas? Yung mga features like yung mga Honda Connect, Honda Sensing, yung mga additional na yan. Tapos yung mas pinalaki siya, syempre, pati engine niya, performance. Imagine niyo yun, nasa 2 million. Yung 5th generation, tapos 2.1. Pero yung engine niya, performance niya, sobrang layo. 188 or 190 horsepower. Sobrang layo, diba? So yun guys, sana nagustuhan niyo itong video. Then, don't forget to comment. You're free to comment. And then, pwede nyo i-share yung video o share nyo sa friends, family nyo, or relative. Kung may may plano kayong bumili ng Honda CR-V ngayon or yung mga friends nyo, please paki-share. Iwan ko yung number ko dito. Tapos sa ngayon wala pa tayong promo. Pero kung hindi naman itong CR-V, meron tayong mga ibang videos and promo for sedan natin or yung mga subcompact natin like BRV and yung mga hatchback natin, Brio and Honda City hatch. May mga promos tayo. So kung interested kayo dito sa promo namin, interested kayo dito sa Honda CR-V,
iwan ko yung number ko. You're free to call or text. Ready, Viber ready na siya, and WhatsApp. So sa mga OFW dyan, hi sa inyo. Pwede nyo ako kontakin through FB, pwede rin. Yung Facebook natin is yung mismong Facebook or personal Facebook was Edfort Mauricio Duque. And yung pinaka FB page natin is Honda Cars Best Deal by Edfort Duque. So yun. Tapos yung number ko 0929-72-37-368. Yan po yung number ko. Ifo-flash ko na rin yan dito. And then yun, please support niyo po yung channel ko. Paki-subscribe, paki-share sa families and relative, sa mga Honda users yan, and yung mga automotive, yung mga car guy dyan, yan. Kung gusto nyo updated kayo regarding sa Honda promos or mismong Honda features, Honda models, paki-like and share and subscribe po. So yun, maraming salamat and God bless po.